Marami ang nagsasabi na kapag may umalis ay may papalit dito. May darating na siyang magpupuno ng mga nawawala sa atin. Kayo ba ay naniniwala na sa bawat paglisan ay may bagong simula? Dahil Father's Day bukas, oo, sa pag-upload natin sa kwentong ito, ang atin pong kwento ngayong araw na to ay para sa pag-alala ng kadakilaan ng ating mga ama. Isang kwentong pinadala sa atin ni Ana. Kaya eto na, umpisahan na natin ang ating kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Paano nga ba nasusukat ang pagiging isang ama? Kapag ba siya ay tumulong para may mabuong bata sa sinapupunan ng isang ina? O kapag ba siya ang nandyan para gabayan ka hanggang sa iyong kinabukasan? Paano naman ng mga lalaking kailanman ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na bumuo ng sarili nilang anak? Matatawag pa kaya silang ama? Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Isang magandang araw po. Ako po ay sumusulat para po bigyan ng pagpupugay ang isang tao sa aking buhay. Bago po ang lahat, ay nais ko pong sabihin sa inyo na hindi lahat ng lalaki ay may kakayanan para maging isang ama. Yung totoong kahulugan ng ama. Hindi yung ama na basta-basta na lang gumagawa ng bata sa sinapupunan ng isang babae, ngunit kapag hindi nakakayanin ay bigla-bigla na lamang itong nawawala na para bang isang bula. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ana. Sa edad na 7 ay alam ko na po agad kung papaano ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Umalis po kasi ng biglaan ng papa ko noon. Siguro 6 years old pa ako nung umalis siya, Mama Mia. Hindi malinaw sa aking alaala ang mga rason kung bakit niya kami nilisan. Kung bakit niya kami iniwanan. Isa lang po ang sigurado ko. Bawat gabi noong nandito pa ang papa ko ay naririnig ko po silang nagsisigawan ni mama. Naririnig ko silang laging nag-aaway. Nung una ay naiiyak pa ako, natatakot sa awayang naririnig ko, pero habang lumalaki o habang dumadalas ang kanilang pag-aaway ay ako na rin ang nasasanay sa kanila. Akala ko hanggang doon lamang ang alitan ng aking mga magulang. Akala ko hanggang simpleng pag-aaway lamang sila, pero kalaunan ay magiging maayos din naman at magkakabati din naman sila. Kaya lang hindi po yun ang nangyari, Mama Mia. Isang gabi noon ay nagsisigawan na naman sila. Isang gabi noon, habang akala nila ay tulog na ako, ay nag-aaway na naman sila. Eto na naman silang dalawa. Well, ano pa bang bago, 'di ba? Pero nagulat na lamang ako nung biglang sumigaw ang aking ina. Sumisigaw noon ang mama ko, kaya naman lumabas ako ng kwarto. Wala sila sa may sala. Ako kasi noon ay independent na ako, kaya natutulog na ako sa sarili kong kwarto, Mama Mia. Pumasok ako sa kwarto ng mga magulang ko. At noon nakita ko ang papa ko na may bit-bit na 2 malalaking bag. Papa, saan ka po pupunta? Tanong ko. Tinignan lang niya ako, Mama Mia. Ni hindi siya nagsalita at hindi niya sinagot ang mga tanong ko. Basta na lang siyang umalis. Ako naman nung mga panahon na yon ay pilit pa siyang pinipigilan, pero halos sipainan niya ako, maalis lang ako sa kaniyang harapan.
Nung tuluyan na ngang lumabas ng kwarto ang papa bitbit ang dalawa niyang mga bag, ay nakita ko sa may sulok ng kama ang mama ko na umiiyak. Nakita ko rin na meron po siyang dugo sa kanyang labi. Isa lang ang ibig sabihin nun, nasampal na naman siya ng aking ama. Wala naman na ring bago doon. Alam ko na rin naman na nasasaktan ng mama ko. Kapag dati nasasaktan siya at sinasabi kong bakit siya sinasaktan ng aking ama, lagi niya akong pinapaalalahanan na wag daw akong makialam sa mga usapan ng matatanda. Bata pa raw ako at wala pa raw akong maiintindihan kahit sagutin niya ako ng maayos. Naging makulit nga ako noon at muntik pa nga akong makurot sa singit ko dahil hindi po ako tumatanggap ng mga sagot ni mama na ganon. Pero Mama Mia, hinayaan ko na lang. Hinayaan ko na lang dahil wala na rin naman akong magagawa kung ayaw sagutin ng aking ina ang aking mga tanong, hindi ba? Nung nakita ko ngang umiiyak si mama sa may sulok, ay nilapitan ko siya. Agad naman niyang iniabot ang kamay niya sa akin at nung hawakan ko siya ay hinila niya ako papalapit sa kanya at niyakap ng mahigpit habang patuloy na umiiyak. Tayong dalawa na lang anak ha. Tayong dalawa na lang at wala na ang papa mo. Iniwan na niya tayo. Bakit po? Natatandaan ko noong tanong sa mama ko. Basta anak, iniwan na tayo ng papa mo. Ayaw na niya sa atin. May iba na siyang gusto. Noon Mama Mia ay hindi ko po naiintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang yon ni mama. Ano bang sinasabi niyang may iba ng gusto ang papa ko? Meron na ba talaga siyang ibang nagugustuhan? Hindi na ba talaga ako o ang mama ko ang gusto niyang makasama? Dahil sa ako noong mga panahon na yon ay naguguluhan pa, ay hindi ko na po alam ang akin pong sasabihin Mama Mia. Simula noon ay naging kaming dalawa na lang ni mama sa buhay. May mga lalaki namang dumadaan Mama Mia, mga kaibigan niya raw. Pero alam ko kung anong ibig sabihin noon. Alam kong anong ibig sabihin ng kaibigan dahil naririnig ko po sa mga kapitbahay namin minsan na pinag-uusapan nila ang aming pamilya. Minsan nga tinanong ako ng isa kong kalaro Mama Mia. Ibang lalaki na naman bang nasa bahay ninyo, Ana? Nasa mga 10 years old siguro ako nung tinanong ako ng ganon. Tito ko yon, kaibigan ng mama ko. Kaibigan? Sabi ng mama ko, customer daw yun ng mama mo eh. Customer? Anong customer? Di ko rin alam, yun lang ang naririnig ko sa mga usapan nila ng tiyahin ko eh, na may bagong customer na naman daw ang mama mo. Hindi ko po alam nung una kung anong ibig sabihin nila ng customer Mama Mia. Hinayaan ko na lang yon. Hindi rin naman sila tumatagal ng mga lalaking yon. Ang isang lalaki halos 2 buwan lang na pabalik-balik sa bahay namin. At biglang ibang lalaki na naman ang dumarating. Mama Mia, wala din akong pakialam. Kasi sabi ng mama ko, kaibigan niya lang daw at wag daw akong makulit. Kaya naman hindi na ako nagiging makulit at baka maaway pa ako ng mama ko. Hinayaan ko na lang ang kaniyang mga sinasabi sa akin. May mga iilan sa mga lalaking yon Mama Mia na nagdadala pa talaga ng mga pasalubong para sa akin kapag pumupunta ng bahay namin. Meron ring mga iba na sumusubok na kumuha ng aking loob. Pero wala pong ni isa sa kanila ang nagtagumpay para kunin ng loob ko. Tinitignan ko lang sila tapos umaalis na rin ako. Nakikipaglaro sa mga kaibigan ko.
Ang mama ko naman ay hindi stricto sa akin pagdating sa pakikipaglaro ko sa aking mga kaibigan. Lalo na kapag may bisita siya. Mas gusto nga niya na umaalis ako ng bahay kapag may bisita siyang dumarating o dumating. Mama Mia, araw-araw, halos gano'n ang buhay ko sa bahay. Isang Sabado, makalipas ang halos 2 taon na papalit-palit ng lalaki ang pumupunta sa bahay namin, ay may dumating. Gaya ng dati, laging may dumadating sa aming bahay. Gaya ng dati, may mga lalaki lalo na kapag weekend. Payat siya, kalbo ang kanyang ulo, may maamo siyang mukha at may bitbit siyang isang maliit na kahon ng ensaymada. Ako pa nga noon ang nakapagbukas ng pintuan nung kumatok siya. Nung pagbuksan ko nga ang pintuan ay nagulat ako at nakatingin lamang ako sa kanya. Nakatingala. "Hi, nandyan ba ang mama mo?" Tanong niya. Hindi ako sumagot. Bagkus sa isip ko noon, ibang lalaki na naman. Biglang dumating si mama sa likuran ko. "Halika, pasok, sabi niya dun sa bisita niya. "Ana, eto si Kuya Dado." Pakilala naman ni mama sa akin dun sa lalaking dumating. Hindi ko siya pinansin, Mama Mia. Sinabi pa noon ng mama ko na hindi raw ba ako aalis at pupunta sa mga kaibigan ko. Wala din kasi noon ng kaibigan kong lagi kong pinupuntahan dahil nagbakasyon sila sa probinsya. Kaya ang ginawa ko ay nagkulong na lang po ako sa loob ng aking kwarto. Tinapon ko pa nga sa basurahan ang ensaymadang iniwanan niya sa mga kamay ko. Sila kasi ng mama ko ay pumasok na rin sa kwarto ni mama. Akala ko, Mama Mia, ay isa lang siya doon sa mga lalaking dumarating, bumabalik-balik ng ilang ulit tapos bigla na lang mawawala at ibang lalaki na naman ang dadating sa bahay. Akala ko isa siya sa mga lalaking ganon. Sa mga lalaking darating lang ng ilang araw pagkatapos ay hindi mo na muling masisilayan ang kanilang pagmumukha. Pero Mama Mia, nagkamali pala ako. Kasi yung lalaking yon, bumalik kinabukasan hanggang sa susunod na bukas. Hanggang sa isang buong linggo na siyang dumadating at linggo-linggo na pagkatapos noon. Lumipas ang 3 buwan. Lagi pa rin siyang pumupunta sa bahay. Inisip ko noon record-breaking ito dahil minsan lang po na merong ganitong uri ng lalaki na tumatagal ng mahigit 3 buwan kay mama ko. Eto na ang pinakamatagal. Sabi ko noon na tumitingin pa sa mga isinulat ko. Ako kasi noon, Mama Mia, nagkikip po ako ng records. Sinusulat ko po doon hindi ang pangalan ng lalaki ni mama, kundi ang mga description ko sa kanila. Ang sinulat ko pa nga sa kanya ay kalbo. Tapos, sa tuwing dumarating sila ay nilalagyan ko ng isang guhit ang tabi ng kanilang pangalan. At nung tinignan ko nga ang listahang yon ay mahaba na ang listahan ni Kalbo. Tahimik lamang po kasi siya, Mama Mia. Hindi siya tulad nung ibang mga lalaking dinadala ni Mama na tanong ng tanong sa akin tungkol sa buhay ko. Minsan nga, Mama Mia, bukod sa pagtatanong ay nangingialam din sila sa aking mga ginagawa. Pero siya, hindi lamang siya tahimik. Hindi rin siya nakikialam sa akin. At lagi siyang may dalang bagay para sa mama ko. At minsan, meron ding para sa akin. Mga art materials, ball pens, school bags, at minsan nga ice cream. Nung una ay lagi kong tinatapon ang mga dinadala niya. Kaya lang, nung mga gamit na yun sa school, syempre hindi ko magawang itapon yon dahil sayang din naman. Minsan rin ay nakakalimutan nga ni Mama na bilhan ako
ng mga kinakailangan ko sa school. Kaya naman, tinatago ko ang mga dinadala niya sa akin. At yung ice cream, Mama Mia, syempre, sino ba namang bata ang tatanggi sa ice cream, 'di ba? Kinain ko yon. Hanggang dumating ang isang gabi. Nilagnat ako noon, Mama Mia. Walang signal si Mama at hindi ako makatayo sa sakit ng ulo ko. Nandun ako noon sa klinik ng barangay. Kasi mainit na ako noon, Mama Mia. At nakita naman ako noon ng kaibigan ko nung lumabas ako ng bahay para bumili ng gamot. Nung mahawakan nga niya akong mainit at wala pong gamot dun sa tindahan na bibilhan ko, ay sinamahan niya ako papunta sa klinik ng barangay. Hindi ko inaasahan noon, Mama Mia, na si Dado, siya ang sumundo sa akin dun sa klinik ng barangay namin. Sino po ba ang tatay? Tanong nung nurse na nag-aasikaso sa akin noon, Mama Mia. Napatigil siya. Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa akin, Mama Mia. Bago siya sumagot, ay ako na ang nagsalita doon sa nurse. Wala po akong tatay. Hindi mo ba siya tatay? Tanong ulit nung nurse. Hindi, kaibigan lang siya ng mama ko. Ngumiti siya sa akin nung tinignan ko siya. Pilit na pilit ang ngiting yon at halatang halata ko yon. Pero kahit na yun ang sinabi ko sa nurse, ay hindi pa rin umalis sa tabi ko si Dado. Hinatid niya ako pa uwi, Mama Mia. Pinunasan niya ang pawis ko. Ginawan niya ako ng lugaw mula sa natitirang bigas namin sa kusina. Hindi siya natulog. Binantayan niya ako. At sa unang pagkakataon noon ay naramdaman kong may isang tao palang nag-aalala para sa akin. Siyempre, maliban noon kay Mama. Alam ko kasi na kahit ganun ang mama ko ay nag-aalala pa rin siya sa akin, Mama Mia. Pilit kong iwinawaglit noon sa isipan ko ang pag-aalalang nakikita ko sa mukha ni Dado. Pilit kong sinasabi noon sa sarili ko na siguro ganun lang talaga siya. Nagising pa nga ako noon hating gabi at nakita akong nasa labas lang si Dado. O ano? May problema ba? May masakit ba sa'yo? Tanong niya. Umiling lamang ako at sinabi kong naiihi ako. Matapos akong umihi ay sinamahan niya ulit ako sa kwarto ko. Sinalat niya ang aking noo at sinabi niyang medyo okay na raw ang temperatura ko. Matulog ka lang ulit para maging maayos ka na bukas. At tama nga ang sinabi niya. Kinabukasan ay maginhawa na ang aking naramdaman. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ng mama ko sa kanya dahil inalagaan niya ako. Ako naman nung mga panahon na yon ay tinignan ko lamang siya. Pero alam ko na ang tingin na yon, Mama Mia, ay hindi na po tingin ng panghuhusga. Hindi na po tingin na merong pagkainis at pagkairita. Ang tingin na yon ay punong-puno na po ng pagpapasalamat pero hindi ko po alam kung papaano ko sasabihin sa kanya ang mga salitang yon. Hindi rin kasi maalis sa isip ko ang sinagot ko doon sa nurse. Hindi ko maalis ang tanong sa puso ko kung tama ba yung naging sagot ko. Mula noon ay araw-araw pa rin pumupunta si Dado sa bahay namin kapag nandun ang mama ko. Isang araw, Mama Mia, ay tinuruan niya akong ayusin ang sirang kahon ng isa ko pong laruan. Meron kasi akong mga laruan noon na kinahiligan ko at hindi ko magawa-gawang itapon. 11 years old na ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. At syempre, nung mga panahon na yon ay naglalaro pa rin ako. Hiniram niya ang martilyo at sinabing, "Huwag kang matakot. Hindi mo kailangang maging mahina dahil lang sa babae ka. Hindi porket babae ka,
Wala ka ng karapatang matuto na humawak ng martilyo at pako. Manghang-mangha ako noon na nakatingin sa kanya. Kasi hindi niya ako tinuturing na parang isang mahinang nilalang. Tinuturing niya ako, Mama Mia, na parang isang bata, walang gender, na pwedeng turuan ng kahit na ano. At doon, Mama Mia, doon unang lumabas sa bibig ko ang pagtawag sa kanya. Wala pong plano anoon ang sarili ko na tawagin siya ng ganon. Ewan ko, sa araw na yon ay medyo naging komportable lang talaga ako sa kanya. Gumingiti at tumatawa na ako noon habang may ginagawa kami na pag-aayos ng mga gamit ko. Hanggang sa bigla na lang dumulas sa bibig ko ang mga salitang, "Dada, pwede ba akong bumili ng ice cream?" Napatingin siya sa akin. Natulala. Para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Para bang nabingi siya noon nang tinawag ko siyang Dada, Mama Mia. "Ha?" Bulong niyang tanong. Wala. Hindi ko na uulitin," sabi ko. Pero huli na, Mama Mia, dahil napangiti na siya. Isang ngiting hindi ko makakalimutan. Isang ngiting halatang halata sa kanyang mukha ang kasiyahan dahil nasabi ko ang mga katagang yon sa kanya. Mama Mia, mula noon ay tinatawag ko ng Dada si Dado. Mula noon ay tinatawag ko na siya na para bang parte na siya ng aming pamilya. At dahil nga doon, Mama Mia, ay nasisiyahan naman ang mama ko. Hanggang sa doon na nga tumira si Dada sa bahay namin. Habang tumatanda ako noon ay mas lalo ko pong nakikita kung paanong unti-unting nagiging haligi ng aming tahanan si Dado. Siya na noon ang naghahatid at sumusundo sa akin sa eskwela. Siya rin ang tumutulong sa akin na gumawa ng aking mga school projects. At kahit hindi siya ang tatay ko, Mama Mia, mas kilala niya ang mga gusto at ayaw ko kesa sa tunay kong ama. Mas kilala niya ako, in short. Pero kahit ganon, may mga pagkakataon pa rin na sinusubok ko siya. May mga pagkakataon pa rin na nilalabanan ko siya. May mga pagkakataong sinusuway ko siya. Na para bang tinitesting ko kung hanggang saan ang kanyang pasensya sa akin. Nung una po akong nagkaroon ng boyfriend ay tinago ko po yun sa kanya. Pero nahuli niya ako. Nahuli niya ako sa labas ng eskwelahan kasama ang boyfriend kong si Carlo. Magkahawak kamay pa nga kami ni Carlo noon. At sweet na sweet pa sa isa't isa. Nung nakita ko siya ay hindi ko po ipagkakailang gulat na gulat ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung takot ba ang naramdaman ko nung mga panahon na yon. Nagkatitigan kami at tinignan niya ang mga kamay ko na hawak-hawak noon ni Carlo. Hindi siya sumigaw. Hindi niya ako pinagalitan at hindi niya rin ako ipinahiya. Lumapit siya at nagpakilala kay Carlo. Tapos sabi niya, kami na lang daw ang magkasamang uuwi ng bahay. Si Carlo naman nung mga panahon na yon ay hindi rin alam kung ano ang sasabihin. Tumango-tango lamang siya, Mama Mia, at saka na ako iniwanan. Nung kaming dalawa na lang ni Dado ay nagsalita siya. Hindi ako perpekto, Ana, pero gusto kong protektahan kita. Hindi ako makasagot noon sa kanyang sinabi. Paano ka ba naman sasagot hindi ka naman pinagalitan? Paano ka naman sasagot ng mga salitang ganon? Naglakad na lang ako ng walang imik hanggang sa makaabot na kami ng bahay. Naiinis ako noon, Mama Mia. Pumasok ako sa kwarto ko at sumisigaw na may takip na 2 una ng mukha ko para walang makarinig sa akin.
Hindi ko maiintindihan noon ang inis na nararamdaman ko. Wala namang sinabing masama si Dado. Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Pero bakit inis na inis ako? Napaiyak nga ako noon sa sobra kong inis. Meron kalaunan ay na-realize ko, Mama Mia. Ang pagkainis na yon hindi dahil sa nangingialam si Dado sa buhay ko. Hindi dahil mali siya, kundi dahil alam ko pong tama siya. Tama siya, Mama Mia. Dahil may mga tao talagang nung una akala mong mamahalin ka lang. Nung una akala mong poprotektahan ka lang, pero sa huli ay sasaktan ka din naman pala. Lumipas po ang mga araw. Hindi ko po pinakinggan noon si Dado. Parati pa rin kaming magkasama noon ni Carlo. Parati pa rin kaming magkakasama dalawa at hindi ko pa rin pinapakinggan ang mga payo ni Dado sa akin. Lagi niyang sinasabi sa akin kapag kaming dalawa na lang na mag-ingat daw ako. Huwag daw akong basta-basta magtitiwala, lalong-lalo na't bata pa raw ako. At bata pa rin daw ang lalaking iniibig ko, kaya meron din itong magagawang pagkakamali. Nung una akala ko sinasabi niya lang yon para mapatunayan niyang tama siya. Pero isang araw, Mama Mia, isang araw ay nagulat ako nung mahuli ko si Carlo sa likod ng gym ng school namin na may kahalikang ibang babae. Hindi ko noon napigilan ng sarili ko at sinigawan ko pa talaga siya. Agad kong sinugod ang babaeng yon at sinabunutan. Napag-guidance pa nga kaming dalawa, Mama Mia, dahil sa gulong idinulot noon. Siyempre, ako po ang napagalitan nung guidance counselor dahil ako po ang naunang sumugod dun sa babae at meron po siyang mga saksi na mga kaibigan niya na talaga namang kinukonsinte ang pagiging kabit niya ni Carlo. Ang masakit pa noon, Mama Mia, pagkatapos namin sa guidance counselor ay nakipaghiwalay sa akin si Carlo. Sorry, Ana. Sorry, pero siyang gusto ko at hindi ikaw. Mama Mia, tinanong ko pa noon si Carlo kung bakit ako ang iiwanan niya. Kung bakit ito ang gusto niya, kami itong dalawa na matagal nang magkarelasyon. Nasaktan ako dun sa sinabi ni Carlo. Hindi ko raw na ibibigay sa kanya ang gusto niya. At isa pa, kaya lang naman daw niya ako niligawan nung una ay dahil daw binasted siya nung babae at may boyfriend pa ito noon. Meron sa pagkakataon na yon ay wala ng boyfriend yung girl. At siya naman ang may girlfriend at ako nga yun. At naman, Mama Mia, handang-handa noon si Carlo na iiwanan ako at makipaghiwalay sa akin para sumama dun sa babae na yon. Paulit-ulit na pumapasok noon sa isipan kong tama nga si Dado, Mama Mia. Na merong mga taong andyan lang dahil gusto ka. Gusto ka sa pagkakataong yon pero hindi ka naman magagawang panindigan. At sa huli, ikaw din ang kanyang sasaktan. Nang iwan ako ni Carlo ay basag na basag ang puso ko. Hindi ko alam noon pero first time ko pong maramdaman ng ganong klase ng sakit. Nasaktan din naman ako nung iwanan ako ng tatay ko at bumalik nga lahat ng sakit ng yon nung iniwanan at pinagpalit ako ni Carlo sa ibang babae. Galit ako noon. Galit na galit sa lahat ng bagay. Galit sa mundo at lalong-lalong galit sa sarili ko. Sa sobrang galit ko noon, Mama Mia, at sa sobrang sakit na naramdaman ko, ay nagpakalasing ako kasama ang mga kaibigang alam kong hindi magandang impluwensya sa akin. Alam mo, makakalimutan mo lang niyang sakit kapag nalasing ka na. Naalala kong sabi noon ng kabarkada ko. Hindi naman po ako ang tipo na naglalasing, Mama Mia. Oo, hindi po ako perpekto at may pagkakataon po na umiinom ako ng alak. Pero sinisigurado ko namang hindi po ako lasing.
Kaya lang sa pagkakataon na yun, sobrang sakit talaga ng naramdaman ko. Wala na akong pakialam ni hindi ko na ramdam at hindi ko na nalalasahan ng pait ng alak na aming iniinom. Dahil mas mapait pa rin ang nararamdaman noon ng puso ko. Dahil sa sobrang sakit ng dibdib ko ay sobrang lasing din ako nung umuwi ako ng bahay. Wala noon ang mama ko, Mama Mia. Alam ko kasing nasa trabaho ito. Una kong nakita pagpasok ko ng bahay ay si Dado. Pagpasok mo kasi ng bahay, Mama Mia, pagpasok mo sa pinto ay makikita mo agad ang dining table namin na maliit. At nandun nga si Dado. Nakaupo sa isa sa mga upuan dun sa dining table namin. Halatang naghihintay, pero tahimik lamang siya. Tinignan ko siya sa kanyang mga mata. Siyempre pasuray-suray na ako noon sa paglalakad, Mama Mia, dahil sa sobrang kalasingan ko. Tatalikuran ko na sana siya at aakyat na sana ako noon sa kwarto ko. Pero biglang nagsalita si Dado. Alam mo ba kung anong pakiramdam na di ka tunay na ama, pero kailangan mong panooring masaktan ang batang itinuturing mong anak? Tinignan ko siya ulit, Mama Mia. Nakita ko sa kanyang mga mata ang genuine niyang concern sa akin. Nakita ko po na nag-alala siyang tunay sa akin. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit, pero halatang halata na nasaktan siya at disappointed siya. Doon ako napaiyak. Natumba na ako noon, hindi dahil sa kalasingan, kundi dahil sa bigat na aking naramdaman. Napaiyak ako dun sa mga sinabi niya. Agad naman siyang tumayo at nilapitan ako at siya kanya ako niyakap. Hindi niya ako kwenestyon, Mama Mia. Hindi niya ako kinumpronta. Naramdaman ko lamang ang pag-aalala ng isang totoong ama sa mga yakap niya. Naramdaman ko noon na nasasaktan siya, na nasasaktan din ako. Ayos lang yan, andito ako. Ganyan talaga, dadaan ng lahat sa sakit. Sana lang may natutunan ka sa pinagdaanan mong ito. Niyakap ko na rin din siya at umiyak ako sa balikat niya. Mama Mia, mula noon ay pinakinggan ko na po si Dado. Mula noon ay lagi ko na pong inuuna ang mga opinyon niya. Alam ko kasi na genuine ang concern niya sa akin. Alam kong hindi siya nagpapaka-hero para maging ama ko. Naging ama ko siya dahil gusto niya. Dahil may pag-aalala talaga siya sa aking tunay. Hanggang sa dumating ang debut o debut ko, Mama Mia. Si Dado po ang nandoon. Siya ang tumayo bilang aking ama. Siya ang unang dance ko dahil nagkaroon po ako ng debut party. Ayaw sana noon ng mama ko na mag-party, Mama Mia, pero narinig kong sabi ni Dado na minsan lang daw ako na mag-18. Kaya iraraos niya raw ang debut para sa akin. Alam kong gumastos siya mula sa kanyang inipong pera para sa akin, Mama Mia. Kaya naman, masayang-masaya ako sa gabing yon. Nandun lahat ang mga magulang ko. Nandun lahat ang mga pamilya ko. Ang magulang na tinutukoy ko ay ang nanay ko at si Dado. Nandun din ang mga kaibigan ko, Mama Mia. Kahit si Dado po ang gumastos sa debut na yun, ay hindi po siya lumapit sa akin. Hindi po niya alam noon na siya ang magiging una kong sayaw. Tinawag ko siya sa mikropono. Dahil nasa sulok lang po siya, pinagmamasdan ng kasiyahan nung gabing yon.
sa lalaki na hindi ko kadugo, sa lalaki na hindi naging dahilan dahil kaya ako isinilang sa mundong ito. Pero siya yung lalaking nagturo sa akin kung paano maging buo. Siya yung lalaking tumanggap sa akin. Siya yung lalaking gumabay sa akin. At siya yung lalaking tumayo bilang haligi ng aming tahanan. Lumapit si Dado nung tinawag ko siya Mama Mia. Umiiyak noon ang mama ko. Umiiyak din naman si Dado. Pero ang iyak na yon ay punong-puno ng pagpapasalamat at punong-puno ng saya. At ako Mama Mia ay ngumiti ako. Kasi alam ko sa sarili ko, natanggap ko na siya. At bukod doon ay pinagsisigawan ko na siya sa lahat na siya ang dada ko. Siya ang lalaking nanindigan para sa akin nung ako ay iniwanan ng lalaking dapat may responsibilidad sa akin. Siya ang lalaking nandyan at hindi ako pinabayaan. Nung lumapit siya sa akin ay agad kong sinenyasan yung nasa may speaker na magpatugtog na. At sumayaw kaming dalawa ni Dado as father and daughter nung gabing yun. Nakita ko ang wagas na kasiyahan ng mama ko. Nakita ko rin ang wagas na kasiyahan noon ni Dado, Mama Mia. Kitang-kita sa kanyang mga mata na masaya siya. Naging patuloy ang buhay namin. Naging maayos ang buhay namin, Mama Mia. Hindi man sagana pero maayos pa rin. Nakakapag-aral pa rin ako kahit na hindi lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Pero isang araw, Mama Mia, isang araw ay may isang bangungot na pilit na bumabalik sa aking buhay. May isang multo ng kahapon na pilit na gumagawa ng daan para makapasok siyang muli sa buhay namin. Lalong-lalo na sa buhay ko. Walang iba yun kundi ang lalaking umabando na sa amin ng nanay ko. Ang lalaking umabando na sa akin nung mga panahong kailangan ko ng ama at gabay. Oo, Mama Mia. Bumalik po si Papa. Bigla siyang nagpakita sa akin sa school. May dala siya noong pasalubong, mga mamahaling chocolates at mga mamahaling bagong damit. Nagulat nga ako kung paano niya ako natuntun, kung paano niya nalaman kung saan ako nag-aaral. Kahit na ilang taon na ang lumipas, ay hindi ko naman po magawang kalimutan ang pagmumukha ng aking ama. Oo, tumanda siya, pero ganun pa rin naman ang mga physical features niya. Ang mata niya, ang ilong niya at ang labi niya ay lagi ko pong nakikita sa bawat araw. Dahil manang-mana po ang physical kong itsura sa papa ko. Kinausap ko siya, Mama Mia. Pero iba na ako nung mga panahon na yon. Iba na ako habang kausap niya ako. Hindi na ako yung dating bata na laging sumusunod sa kanya at sa kung anuman ang sasabihin niya. At hindi na rin ako yung dating bata na laging umaasa sa mga salitang wala naman pong kalaman-laman. Nagbago na po ako ng tuluyan. Hindi na po ako yung bata na iniwanan niya dati. Kumusta ka na, anak? Ayos lang naman po. Anak, siya nga pala, eto regalo ko sa'yo. Sabi niya, sabay abot ng kanyang mga dala. Ako naman nung mga panahon na yon ay hindi po ako naging bastos. Unang-una, Mama Mia, hindi po ako pinalaking bastos ng mama ko at ng dada ko. Pangalawa, ayoko namang sisihin ng ama ko si Dado kapag naging bastos ako sa kanya. Inausap ko siya ng maayos. Ginaya niya ako na kumain kami sa labas pero sabi ko, uuwi muna ako at magpapaalam muna ako sa mga magulang ko.
Nagulat si Papa nung sinabi kong mga magulang. Dun pa rin ba kayo nakatira? Tanong niya. Tumango ako. Ang bahay kasi na tinitirhan namin, Mama Mia, ay bahay po ng mga magulang ng mama ko. Kaya hindi kami umalis doon. Wala na rin ang lolo't lola ko, kaya kami na lang ang nandun. Kinihatid ako ni Papa sa bahay. Pumasok siya sa bahay namin at nakipagkita kay Mama. Sakto naman kasi noon na nasa bahay pa ang mama ko. Pinakilala din niya si Dado, Mama Mia. Halatang gulat ang mukha ng Papa ko. Ang mama ko naman nung mga panahon na yon ay halata ko pa rin sa mga mata niya ang labis na sakit na naidulot sa kanya ng aking ama. Pumasok muna ako sa kwarto ko dahil alam kong kailangan nilang mag-usap tatlo. Ilang oras, Mama Mia, ay nagising ako. Nakatulog pala ako habang inaantay na matapos ang kanilang pag-uusap. Nung lumabas ako ay naghahanda na ng aming hapunan si Mama. O, saktong-sakto anak. Gising ka na, handa na tong hapunan. Lumingalinga ako sa paligid ko. Kaming tatlo na lang ulit. Wala na sa loob ng bahay si Papa. Sinong hinahanap mo? Tatay mo? Tanong ni Mama at umiling naman ako. Nung nakaupo na kami sa mesa ay may sinabi ang mama ko sa akin. Anak, babalik daw ng Canada ang papa mo. Sabi niya, ipepetisyon ka raw niya. Anak ka pa naman rin niya eh. Sa birth certificate, siya pa rin naman ang papa mo. Sabi niya, mas magiging maganda raw ang kinabukasan mo doon. Mas maganda daw ang paaralan at mas maganda ang mga oportunidad doon. Nakikilala mo na rin ang madrasta mo doon. Tahimik lamang ako noon, pero pinagmamasdan ko po si Dado. Wala po siyang salita, Mama Mia. Gaya dati, hindi pa rin po siya nangingialam sa desisyon ng mama ko tungkol sa buhay ko. Bakit niyo po yan sinasabi sa akin, Mama? Tanong ko. Kasi anak, naisip namin ni Dado, ikaw ang magdedesisyon dahil buhay mo naman yan. Ikaw ang magsasabi kung saan mo gusto. Gusto mong makasama ang papa mo? Gusto mong pumunta ng Canada? Ayos lang din sa amin kung yun ang magpapasaya sa'yo. Sige po, Mama, pag-iisipan ko po, sabi ko. Wala sa sarili nung sinagot ko yun, Mama Mia. Well, wala naman talaga akong planong sumama sa aking ama. Nakita akong parang may kumirot kay Dado nung sinagot ko yun. Patuloy lamang kami sa pagkain at pagkatapos noon ay ako nang nagligpit ng mga pinagkainan namin. Pumasok na rin ako sa kwarto ko. Pero hindi ako makatulog dahil siguro sa nakatulog ako ng mahabang oras kanina. Lumabas ako ng kwarto para mag-CR, pero nung mapadaan ako sa kwarto ni na Mama at Dado, ay narinig ko silang nag-uusap dalawa. Paano kung gustuhin talaga ni Ana na sumama sa tatay niya? Tanong ni Mama kay Dado. Wala na tayong magagawa dyan. Desisyon ng anak natin yan eh. Pero ang unfair, di ba? Ang unfair kung sasama siya agad sa ama niya. Tayo itong nagpakamagulang sa kanya eh. Alam mo, kailangan nating bigyan ng kalayaan si Ana. Buhay niya yan. At isa pa, hindi ibig sabihin dahil mahal mo ang isang tao, inaruga, inalagaan at nagsikripisyo ka para sa kanya, ikaw na ang magdedesisyon sa buhay niya. Siya pa rin yun dahil buhay pa rin niya yun. Hindi ka ba nalulungkot? Tanong ng mama ko kay Dado. Siyempre nalulungkot. Siyempre masasaktan ako. Pero kung yun ba ang tingin ni Ana na makakabuti sa kanya, magiging masaya ako. Pipilitin kong maging masaya para sa kanya. Hindi ko na namalaya na tumulo ang luha sa mga mata ko. Nung napansin kong basa na ang pisngi ko, ay dali-dali na akong pumunta ng banyo. Nag-CR ako at bumalik sa aking kwarto.
Isang desisyon ang napagtibay ko noon sa dibdib ko, Mama Mia. Kinabukasan ay muling bumalik ang aking ama para raw magkwentuhan at mamasyal kaming dalawa. Hindi ko naman siya pinagkaitan, sumama naman ako sa kanyang mamasyal at kumain sa labas. Pero bago pa ako bumaba sa kanyang kotse nung inihatid na niya ako sa bahay, ay nagpaalam na ako sa kanya. Alam ko na po ang gusto niyong gawin. Gusto niyo akong isama sa Canada. Oo anak, desisyon mo na lang at oo mo na lang ang inaantay ko. Sorry po, pero hindi po ako sasama sa inyo. Ano? Bakit naman? Mas magiging maganda ang kinabukasan mo dun eh. Hindi po tayo sigurado dyan. At hindi din naman ibig sabihin na kapag nandito ako, magiging pangit na ang kinabukasan ko. Bakit hindi ka sasama sa akin ha? Hindi ka ba pinayagan ng ama-amahan mo at ng nanay mo? Huwag niyo po silang sisihin, Papa. Ayoko lang po talagang mapalayo sa kanila. Sila po yung nagmahal at nag-aruga sa akin. Hindi po ako magiging masaya kung wala sila sa tabi ko. Mama Mia, doon ay nagulat ang ama ko. Nung hindi na siya nagsalita ay bumaba na ako sa kotse niya at nagpaalam ng papasok na ako sa loob ng bahay. Pagpasok ko ay naabutan ko si Dado at ang mama ko na paalis na rin papunta sa trabaho. Agad ko silang niyakap dalawa at sinabi ko agad ang desisyon kong hindi ako sasama sa aking ama. Nagtaka pa noon ang nanay ko at tinanong kung may nangyari bang masama. Umiling-iling ako at sinabi ko, Mama Mia, na wala. Walang nangyaring masama, bagkus isang katotohanan ang naging mas malinaw sa akin. Si Dado ang ama ko. Si Dado ang tatay ko. Niyakap ako ni Dado bago sila umalis. Mama Mia, hindi po ako galit sa papa ko. Wala akong galit sa kanya. Hindi ako sumama sa kanya dahil may galit akong dinadamdam. Hindi ako sumama sa kanya dahil mahal ko po si Dado. Kahit po si Dado ay hindi ko tunay na ama at hindi ko kadugo, pero siya naman ang nagpatunay sa akin, Mama Mia, ng pagmamahal ay walang pinipiling kadugo. Ng pagmamahal ay desisyon sa puso mo. At nung dinesisyonan ni Dado na magpakaama sa akin, ay dinesisyonan ko na rin na maging anak niya habang buhay. Nagsikap ako sa aking pag-aaral. Pinatunayan ko sa ama ko na kahit malayo siya at kahit wala ako sa Canada, ay magiging maganda ang kinabukasan ko. Siyempre sa tulong na rin ni Dado at ng mama ko ay nalagpasan ko lahat ng mga pagsubok ko sa eskwelahan. Nagtapos po ako bilang cum laude, Mama Mia. Si Dado po ang umakyat ng stage para mag-abot sa akin ng medalya ko. Siya po ang kasama ko nung nag-march ako, Mama Mia. Siya ang kasama ko sa awarding ceremony. Siya rin ang nagtulak ng mga malalaki kong maleta papasok sa dorm, Mama Mia, nung nag-college na ako. At Mama Mia, nung pinili ko pong mag-Maynila at doon magtrabaho, si Dado po ang naghatid sa akin. Siya ang bumuhat ng mga maleta ko nung lumipat na ako ng apartment. At sa huling yakap bago niya ako iwanan sa Maynila ay may binulong siya sa akin. Anak, kahit saan ka mapunta, tatandaan mong may tahanan kang uuwian, ha? Umiiyak ako noon, Mama Mia. Nung nasa bus station na kami at papauwi na siya ng probinsya namin. Sa puso ko noon ay hindi siya si Dado. Siya ang tunay kong ama. Siya ang lalaking nagpalaki sa akin. Noong nakauwi na siya ay agad niya akong tinawagan. Nagtatawagan kaming dalawa. Mama Mia, hanggang sa pumanaw po ang aking ina.
Nagkaroon po ng malubhang sakit ang mama ko. At nung nagkasakit na nga siya, si Dado po ang nag-alaga sa kanya. Siyempre ako noon ay may trabaho sa Maynila. Umuuwi-uwi naman ako. At nung namatay nga ang mama ko, ay magkasama namin siyang inilibing ni Dado. Nung mga panahon na yon ay aalisa na si Dado sa bahay ng mama ko. Pero sabi ko sa kanya, Mama Mia, hindi. Bahay niya na rin yon. Kami na ang pamilya niya. At kaming dalawa na lang ang naiwan sa pamilyang yon. Niyakap pa man ako ng mahigpit ni Dado at nagpasalamat. Hindi po kasi sila nagkaroon ng anak ng mama ko. Hindi ko alam kung may problema ba si Dado o kung ano pa man. Basta ang alam ko, wala po silang naging anak kundi ako lamang. Nung nasa Maynila na ako ay lagi ko pong inuuwian si Dado, lalo na kapag may mga espesyal na okasyon. Pinapapunta ko rin naman siya ng Maynila, Mama Mia, at sinasama ko rin siya sa mga gala ko kapag naga-out of the country ako. Hanggang sa Mama Mia, nagkaroon na ako at nakahanap na ako ng lalaking tunay na nagmamahal at nag-aaruga sa akin. Hanggang sa nagdesisyon na kaming dalawa na magpakasal. Nung umuwi nga ako sa probinsya namin at nakita ko na doon ang mga kamag-anak ko, pinakilala ko na rin doon ang boyfriend ko bilang aking fiancé at sinabing magpapakasal na kami, ay marami po ang nagtanong sa akin. Kabilang na doon ang mga kapatid ng tunay kong ama. Sino maghahatid sa'yo sa altar ng simbahan? Tanong nila sa akin. Ngumiti ako, Mama Mia. Siyempre walang iba kundi ang ama ko. Naguguluhan sila at alam ko kung bakit. Ang ama ko si Dada. Sabi ko at hinila si Dado papunta sa kanila. Hindi ko alam kung anong reaksyon nila noon. Pero ang alam ko ay tuwang-tuwa ang pamilya ng mama ko, ang mga kapatid niya, at syempre pati na rin yung mga pinsan ko sa mother side ko. Nakita kasi nilang lahat kung paano kami alagaan ni Dado. Nung araw ng kasal ko, ay tinanong pa ako ni Dado kung ayos na raw ba ang kanyang itsura nung sinalubong na niya ako nung bumaba ako ng bridal car. Anak, ayos na ba ako? Tanong niya habang hawak-hawak ang braso ko. Oo, Dada, ayos na ayos ang itsura mo. Ang ibig kong sabihin, anak, talagang ayos ba sa'yo na ako ang maghatid sa'yo papuntang altar? Oo naman, wala nang ibang may karapatan para ihatid ako sa altar kundi ikaw. Kasi ikaw ang nagpatunay kung ano ang ibig sabihin ng salitang ama at tatay. Napaluha siya noon, Mama Mia, at napatawa pa talaga ako. Ako naman, mas nauna ka pang umiyak. Wala pa nga pong ceremony. Naglakad na kami sa aisle. At sa bawat hakbang, ramdam ko ang lahat ng sakripisyo niya. Mula nung unang araw na tinapon ko ang ensaymada niyang dala, hanggang sa araw na to. Ramdam ko, Mama Mia, ang tunay niyang pagsasakripisyo at tunay niyang pagmamahal, hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa mama ko. Matapos ang kasal ay dun kami tumira sa bahay ni Mama kung saan kasama namin si Dado. Lumipat na rin ako sa probinsya at doon na rin nagtrabaho kasi ang akin pong napangasawa ay isa ring seaman, Mama Mia. Ayaw na rin sana ng asawa ko na magtrabaho ako pero syempre gusto ko po meron akong sariling pera. Natuto po ako sa mga naging karanasan ng nanay ko. At syempre, Mama Mia, isa na rin yon ay dahil sa mga payo ni Dado sa akin. Payo niya na dapat hindi ako maging mahina dahil lang sa babae ako. Dapat meron akong sarili kong desisyon at lalong sarili kong pera. Para kung ano't ano man ang mangyari ay kaya kong manindigan para sa sarili ko. Hanggang sa nabuntis ako.
Dahil nga seaman ang akin pong napangasawa, ay si Dado po ang lagi kong kasakasama. Hanggang sa nagkaroon na nga ako ng sarili kong anak. Kung Dada ang tawag ko kay Dado, ang anak ko naman ay Dado ang tawag sa kanya. Na ibig sabihin ay Lolo Dada. Mama Mia, minsan tinanong ako ng anak ko, "Mami, sino si Dada?" Tanong niya nung lagi niyang naririnig na Dada ang tawag ko sa dado niya. Saglit akong napaisip sa tanong na yon ng anak ko. Tumingin ako sa labas kung saan, Mama Mia, ay inaayos ni Dado ang bisikleta ng anak kong nasira. Ngumiti ako at sinagot ko ang anak ko. Siya ang lalaking hindi ko hinihingi, anak, pero ipinagkaloob sa akin ng langit. Hindi niya ako pinanganak, pero siya ang nagturo sa akin kung paano ang maging isang anak at maging isang magulang. Naguguluhan po kasi ako, Mami. Dada ang tawag mo sa kanya, tapos ako, Dado ang tawag ko. Huwag ka nang maguluhan, anak. Basta si Dado mo at si Dada ko ay iisang tao na napaka-selfless. Laging handang magsakripisyo para sa ikakaligaya ng kanyang mga mahal sa buhay. Mama Mia, nawa po ay natuwa at nasiyahan kayo nitong kwento ng buhay ko. Yung kwento ng buhay ng isang lalaking dumating para maging ama ko. Hindi po lahat ng ama ay yung mga taong naging dahilan kung bakit tayo isinilang sa mundong ito. Ang ama po ay yung taong hindi umalis sa tabi mo. Ang ama po ay yung taong nanindigan at binuhay ka ng punong-puno ng pangaral at pagmamahal. Sa buhay ko, ang taong yon ay hindi ko kadugo. Pero ang taong yon ay hindi ako iniwanan mula nung ako ay kanyang natagpuan. Hanggang dito na lamang po at Happy Father's Day sa lahat po ng mga ama at tumatayong ama sa kanilang mga anak ngayon. Maraming salamat ulit at lubos na gumagalang, Ana. Nakakatuwa naman ang kwentong ito ni Dado at ni Ana. Totoo po na ang pagiging isang pamilya ay wala sa dugo kundi nasa puso. Minsan nga po may mga kadugo mo pero parang itinuturing ka naman na ibang tao. Parang wala namang pakialam sa'yo. Shout out po doon sa mga lalaki na nang iwan ng kanilang mga punla at hindi na pinanindigan. Sana po, kung naririnig nyo man ang kwentong ito, sana po ay makonsensya kayo at balikan ang mga batang inyong iniwanan. Hindi lahat ng ama ay nagpapakatatay. At hindi lahat ng lalaki ay marunong at alam kung paano maging tatay. Kudos po dun sa mga amang nagsakripisyo para sa kanilang mga anak, dun sa mga amang gumabay para mapabuti ang buhay ng kanilang mga anak. Happy Father's Day po sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating kwento, Happy Father's Day, hindi lamang sa mga lalaki kundi pati sa mga babaeng tumayo bilang ama't ina ng kanilang mga anak. Sa mga single mother dyan, Happy Father's Day din sa inyo. At sa mga lolo o lola dyan na talaga namang sila ang nagpalaki ng kanilang mga apo, ay Happy Father's Day din sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa po kayo ay nasiyahan sa ating kwento at syempre maging dahilan yan para i-share nyo ang kwentong ito sa inyong mga kakilala. Like and share this video at mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe nitong ating channel. Tulungan nyo po akong abutin ang atin pong minimiting 100,000 subscriber by the end of this year. Ang dami po, di ba? Kaya please, tulungan nyo po ako. At syempre, bago tayo umalis, labis akong nagpapasalamat sa inyong support
suporta at pagmamahal. I love you all so much dahil lagi kayong nandyan. Hindi nyo ako iniiwan. Sa mga hindi nagsiskip ng ads, sa mga subscribers natin at mga commentators, maraming thank you po. Hello ako kay Hazel Cole, maraming salamat. Hi din kay Clarinel Miguel, kay Gail Easy, Gimaras Girl, maraming thank you sa iyong pakikinig. Kay Lady Lynn Nabarte, maraming salamat all the way from Madalag, Aklan. Hi din kay Mary Grace Sinadan from Italy. Hello rin ako kay Irving David. Nako, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta. Maria Cristina Mansanor, hello sa inyo. Hello din sa kanyang jowa na si Richard, na araw-araw din pong nakikinig sa atin. Maraming salamat. Hi din kay Glenda Nesperos Borja, sorry po. Liza Chen, maraming thank you. Hello din ako sa ating mga suki naman talaga na laging nakikinig sa atin. Maraming thank you po sa inyong lahat. At syempre, ako po'y nagpapasalamat dahil lagi kayong nandyan na nakikinig at nagmamahal. Hello po sa inyong lahat. Elizabeth Lagunday, Lenny Hernandez, maraming salamat. Daisy Pakdag, hello po sa iyo. Raisa, Reynaldo De Vera, Sally Buma, Rose Eunice, Jaya Diagan, Virgil Lopez, Puriza Tagiwalo, maraming salamat. 3MK Plus One Corporation, hello sa mga admin ladies dyan na masaya nung na-shoutout ko sila. Maraming salamat sa inyo. Ronnie Lansangan, hello po, and belated happy birthday kay Miss Mary. Birthday niya nung June 7. Sorry po, at ngayon lang po nabasa. Hello rin kay Lenny Rosario, hello sa inyong lahat at sa inyo pong nakikinig ngayon. Sa mga hindi po nabasa, sa mga susunod po nating kwento ay atin pong pipilitin na mabasa yung mga pa-shoutout na hindi pa po natin nababasa sa kwentong ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung may sarili po kayong kwento, huwag kayong mag-atubiling mag-email sa atin. Message lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. That's mamamiacdo0317@gmail.com. Kung hindi nyo po magawang mag-email dyan, pwede po kayong mag-PM sa akin directly on my other social media accounts, on Facebook and TikTok, and syempre on Instagram, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pong muli si Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. Maraming thank you. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye at ingat po kayo palagi.